Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 6, 2025 at pag-usapan po natin si Senator Rodante Marcoleta na ngayon po ay inirereklamo for perjury sa Ombudsman. Anyway, sino ba itong si Rodante Marcoleta? Pasensya na ulit sa mga manonood po natin Iglesia ni Cristo, babanggitin ko lamang po ito. Siya po ay miyembro o aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at ayon po sa ating pagkakaalam, bawal po sa doktrina ng Iglesia ni Cristo na maging politiko except kapag pinayagan ng kanilang pamamahala. At ganun po ang nangyari kay Rodante Marcoleta. Kahit aktibo po siyang miyembro ng Iglesia ni Cristo, siya po ay pinahintulutan ng kanilang pamamahala na pumalaot sa politika. At dahil po diyan, siya po ay naging representative ng Sagip Party List na ang isa sa mga hindi makakalimutan po ng taong bayan bilang kongresista sa panahon po ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte. Ito pong si Rodante Marcoleta ang dahilan, isa sa dahilan kung bakit mahigit po sa 10,000 mga manggagawa ng ABS-CBN ang nawalan po ng hanap buhay dahil po isinulong niya po ang pagkansela sa prangkisa o hindi na muling pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Taong 2022 siya po ay pumalaot sa pagkasenador subalit umatras at nanumbalik bilang kongresista ng nabanggit po na party list. At ngayong 2025, siya po ay muling sumubok sa pagkasenador at nanalo. Pero sa pagkakapanalo po niya bilang senador sa kasalukuyan, ito po ngayon ay binabalot ng mga kontrobersiya. Partikular sa kanyang naging deklarasyon ng SOSE or yung Statement of Contributions and Expenditures. Kasama rin po diyan ang kanyang deklarasyon sa kanyang SALN or Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ito po ay magkaiba. Hindi po ito parang tumutugma sa isa't isa. Sapagkat sa kanyang SALN na nagkakahalaga po ng 51 million plus na yaman, ay parang salungat po ito sa kanyang naging deklarasyon sa SOSE na siya po ay gumasta ng mahigit sa 100 million pesos na sarili niya pong pera. Kaya ang kritisismo po ng mga nagkikriticize, syempre dito po kay Senador Dante Marcoleta, paanong mangyayari nagagasta ka ng mahigit sa 100 milyong piso sa iyong pangangampanya na galing sa iyong sariling bulsa kung wala ka naman pong ganong kalaking yaman sapagkat ang dineklara mo na yaman sa iyong SALN ay mahigit 50 milyong piso lamang. Nagpaliwanag po diyan si Senador Rodante Marcoleta na ang katotohanan ay may mga individual na nag-donate po sa kanya pero sabi niya ayaw daw pong magpabanggit ng mga ito ng kanilang mga pangalan kaya hindi niya po ito idineklara sa kanyang SOSE. At dito na po nag-ugat ang lahat kung bakit siya po ay inirereklamo ngayon ng perjury sa ombudsman. Sa mga kumakalat na dokumento sa internet po sa kasalukuyan, ito po yung reklamo ng isang nagngangalang Danilo A. Araw at Advocates of Public Interest. No? Siya po ay nag-file ng paglabag sa probisyon po ng Omnibus Election Code, partikular ang Section 98 po nito at Section 107 in relation to Section 262. Laban nga po dito kay Senador Rodante Marcoleta. Basahin po natin ang partikular na balita sa reklamo po na ito sa kanya sa Ombudsman. Ayon po sa Inquirer.net, Marcoleta faces perjury, raps before Ombudsman over campaign donations. No? Pero parang iba yata yung nabasa nating case number or case na pinagbabasihan kung bakit po siya inirereklamo sa Ombudsman. Ganito kasi yan mga tol. Ang paglabag sa Omnibus Election Code ay iba sa perjury. No? Aralan po tayo ng bahagya. Bagamat ako po hindi abogado, ako po isang criminologist. Kaya kahit paano may alam po tayo sa ating pinag-uusapan. Separate law po ito na maaaring malabag mo sa parehas na pagkakataon. Sa paglabag sa Omnibus Election Code na binabanggit po dito,
ito po ay perjury, yung naging kaparaanan. Pero pwede rin po ba siyang ireklamo, partikular sa kasong perjury under the revised penal code? Pwede rin po, kasi magkaiba nga po itong batas. Yung perjury ay nakapailalim po sa revised penal code or 3815 na naipasa po sa matagal na panahon na noong 1930 pa, no? At ito po in particular nakasulat sa Article 183 at 184 ng Revised Penal Code na inamyendahan po ng Republic Act 11594. Ang pag-amyenda po dito ay patungkol sa kaparusahan. Dati kasi hindi po masyadong mabigat ang parusa para po sa kasong perjury. Sa ngayon, ang sino mang individual na lumabag sa probisyon na yan na batas na atin pong binanggit ay maaari pong makulong ng hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw na pagkakakulong. Lalong-lalo na kung ang gagawa po nito ay isang public officer, katulad po ni Senador Rodante Marcoleta, na ayon po sa batas, kapag ka public officer ang gumawa ng perjury, mas mabigat na kaparusahan. Kung ano po yung maximum provided under the law, yun po yung ipapataw na parusa sa public officer na lumabag po dito. Nagtanong po ako sa ating live sa ngayon at ang katanungan po natin, dapat bang makulong si Senator Rodante Marcoleta? Meron pong sumagot na 187 at 98% po diyan ang nagsasabi na dapat po siyang makulong. Titingnan po natin sa hinaharap kung ano po ba ang magiging desisyon dito, in particular ng ombudsman, kung ito po ba iaakyat sa korte. Ayon po, muli dito sa balita, Senator Rodante Marcoleta is facing a perjury complaint before the Office of the Ombudsman for reportedly publicly acknowledging that he received 112 million pesos in campaign donations during a televised interview while declaring zero contributions in his 2025 campaign finance report. Kasi sinasabi po sa mga binanggit po nating probisyon ng batas, partikular sa SOSE, na dapat sabihin mo ang katotohanan sa mga nagasta mo, even yung pagtanggap mo ng mga donasyon. Subalit hindi po gano'n yung nag-reflect sa SOSE nitong si Rodante Marcoleta. Poll watchdog kontra Daya, represented by Dr. Danilo Arau, along with representatives of advocates for public interest law, Attorney Dino De Leon and Alex Lacson, lodged the complaint against Marcoleta on Friday. Aba, itong Dino De Leon, kung hindi tayo nagkakamali, ito yata yung abogado ni Congresswoman Leila De Lima, no? Magaling na abogado po ito. In a 15-page complaint, the groups pointed out that Marcoleta's actions, specifically his admission of receiving the campaign funds during the November 7 broadcast of Saganang Mamamayan, constitute perjury under Article 183 of the Revised Penal Code. Under Article 183, perjury occurs when a person makes a statement under oath on a material matter before a competent officer with willful and deliberate falsity and where the statement is required by law for a legal purpose. The penalty for perjury under Article 183 ranges from 6 months in jail to 2 years and 4 months imprisonment. Pero mali po itong nakalagay sa balita, hindi po sila nag-research. Binanggit po natin kanina ang Republic Act 11594 at yun po yung amendment ng kaparusahan ng perjury. Uulitin po natin, hindi po bababa sa 6 na taon at 1 araw ang maaaring pagkakakulong kapag ka mapatunayan na ikaw ay may kasalanan for perjury. The complaint also cited Marcoleta's broadcast statements in which he admitted deliberately avoiding the disclosure of donors' identities as direct evidence of intentional falsehood. Mukhang kapahamakan yata kay Senador Rodante Marcoleta yung kanyang programa na yon kung saan inamin niya. Kasi pumutok yung issue na ito, mga tol. Marami nagtatanong sa kanya, bakit magkaiba yung yaman mo saka yung SOSE mo? Ay sinasabi sa SOSE mo,
hindi ka tumanggap ng anumang donasyon mula kahit kanino. Mahirap naman sigurong pasinungalingan na totoo yung kanyang amount na ginasta nang wala pong pinanggagalingang pondo. Kaya sa programa na yon, nasaganang mamamayan, inamin niya na meron po siyang mga campaign donors. Taliwas po iyon ngayon sa idineklara niya sa SOSE na ito na ngayon ang subject ng controversy kung saan siya po ay inireklamo sa ombudsman. Inquirer sought the side of Marcoleta's office regarding the matter, but it has yet to reply as of posting time. Wala pa pong partikular na pahayag dito ang kampo ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay po itong reklamo sa kanya sa ombudsman. By his own admission, respondent publicly acknowledged receiving campaign contributions for the May 12, 2025 senatorial election, but deliberately declared zero contribution in his sworn SOSE, the complaint said. Marcoleta's admission would then constitute perjury under Article 183 of the Revised Penal Code, according to the complainants, penalizing any person who has taken an oath but willfully and deliberately asserts a falsehood upon a material matter. The complainants also pointed out that Marcoleta, as a lawyer and a long-time public official, should know that contributions and donor identities are considered as facts that must be truthfully stated under oath. Pero bakit ganun, ano? Alam natin magaling na abogado itong si Marcoleta Pero sabi nga ng mga legal luminaries talaga, nasa pinakababa daw po ng hierarchy si Rodante Marcoleta. Patuloy po natin yung binabasa po nating balita. His professional background forecloses any claim of confusion or inadvertence, the complaint also said. The complainant cited a portion of Marcoleta's interview last November 7 wherein he said in Filipino, "I will be forced to make it zero." Pwede ba yun? No? Na dahil lamang sa gusto ng mga donors mo, sasabihin mo sa SOSE mo, zero contributions. Meron ka? Because if I put an amount, I will be compelled to disclose one by one, including the identity. Ang problema dito mga tol, ang mismong esensya ng batas, doon sa Omnibus Election Code, Section 98, Section 107, and in relation to Section 262, ay ideklara mo ng tama ang lahat ng mga detalyeng kinakailangan na ideklara doon. Kasama po doon ang halaga ng donasyon na tinanggap mo at ang mga personalidad o pagkakakilanlan ng mga nag-donate sa'yo. Pero yun mismo ang hindi ginawa ni Senador Rodante Marcoleta. This admission shows that he consciously chose to declare zero contributions precisely to avoid disclosing his donors, despite knowing that the law required him to do so. As a lawyer, he or Marcoleta knew the legal consequences of submitting a false sworn statement, but he nonetheless elected to misrepresent his contributions to shield his donors from being identified. Yan ang titingnan natin ngayon kung paano po ito tutugunan ng Office of the Ombudsman. At sa ating pagkakaalam, meron din pong reklamong ethical complaint dito po kay Rodante Marcoleta sa Senate Ethics Committee. Pero syempre, first in, first out po ang batayan dyan at ngayon nakapokus pa ang ating Senado sa budget for 2026. Kaya hindi pa rin po yan na i-address. Pero ito, mas mahalaga dahil dito sa balitang ating pong pinag-uusapan, maaari pong makulong si Senador Rodante Marcoleta ng hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw kung mapapatunayan po ito or kung ito po ay aakyat sa korte at mapapatunayan. At alam naman din po natin na ang proteksyon po ng mga mambabatas para po sa isang kriminal na kaso ayon sa pagpapaliwanag ng mga abogadong nagbablog tungkol po
sa parliamentary immunity kung tawagin na naaayon po sa ating saligang batas ay para lamang po sa mga kasong hindi lalagpas ng 6 na taon na pagkakakulong. Meaning, kapag ka ikaw ay mambabatas at ang kaparusahan na nag-aantay sa iyo sa paglabag sa batas ay hindi lalagpas ng 6 na taon, ikaw ay hindi pwedeng arestuhin ng ating law enforcement authorities. Pero kapag ang pinag-uusapan ay lagpas na po sa 6 na taon at 1 araw, syempre, ang warrant of arrest na maaaring ma-issue sa iyo ay dapat i-implement po ng ating law enforcement authorities. Kaya titingnan natin kung saan po hahantong ang reklamo po na ito kay Senador Rodante Marcoleta sa Office of the Ombudsman na ngayon po ay pinamumunuan ni Ombudsman Boying Remulla. At kaugnay po ng ibang mga balita, isa-isahin po natin ang mga naging kaganapan sa nakalipas po na magdamag o 24 oras. Isa po rito ang pagsasara ng mga kumpanya nito pong mga diskaya. Ang diskaya spouses ay nagmamay-ari po ng hindi bababa sa 9 na kumpanya, pero lahat po ito sa ngayon ay inatasan na po ng aming local government unit dito sa Pasig na ipasara. Ayon po dito sa News 5, closure of Diskaya-owned companies. Ipinag-utos ng Pasig City Government ang pagpapasara sa 9 na pagmamay-ari ng kumpanya na mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Ito'y matapos nilang mabigong bayaran ang aabot sa 1.1 billion pesos na halaga ng buwis, maging ang kakulangan ng occupancy permit. Kabilang sa mga naturang Diskaya-owned companies ang mga sumusunod: Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Amities Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, Elite General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Waymaker OPC, YPR General Contractor and Construction Supply, and St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Kahapon, inanunsyo po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na partikular ito pong si Sara Diskaya ay kasama po sa mga sinampahan ng kaso sa Ombudsman. At sa paniniwala po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat makulong si Sara Diskaya bago magpasko. At mangyayari lamang yan, syempre, kapag inilabas na agad ng warrant ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban po sa kanila. At inatasan din po ng ating Pangulo ang ating mga otoridad na kapag may warrant of arrest o i-monitor na ang mga taong kanyang binanggit, partikular ito pong si Sara Diskaya na ating pong pinag-uusapan ngayon, na in the event na labasan po ng warrant of arrest ay alam na kagad nila kung nasaan ito at maipatupad ang warrant of arrest. Panoorin po natin ang pahayag ng ating Pangulo kahapon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing
certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi ma-validate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Discaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith, o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda ng Ombudsman. Bago ko makalimutan, ang pinag-uusapan po natin na kaso na ito kay Sara Discaya at ng mga kasabot niyang public officials ay nangyari sa panahon po ng Duterte administration. Ito po ay patunay na ang flood control anomalies, totoo yung sinasabi ni Rodrigo Duterte na noon alam niya na merong ghost project sa DPWH. Unfortunately, hindi po niya pinansin at hindi niya nga po, pinansin niya pero hindi niya po ginawaran ng kaukulang aksyon. Kasi kung ito po ay talagang inimbestigahan, sana hindi na sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos makakasuhan itong si Sara Discaya. Noon pa lamang, sa panahon pa lamang ni Rodrigo Duterte, dapat nakasuhan na ito dahil ang completion date ay January 2022. Pero lumipas ang napakaraming mga taon, wala pong proyekto na nagawa dahil nga po ito ay isang guni-guni lamang. Ang magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Discaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Sana nga po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ano? At pakinggan po natin ang balita kaugnay niyan. Kinasuhan na si Sara Discaya at iba pang opisyal ng St. Timothy Construction kaugnay ng isang ghost flood control project sa Davao Occidental na halos 100 milyong piso ang halaga. Kabilang sa isinampa ang kasong malversation na walang piyansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mr. President. May halos 2 araw na lang para matupad ang pangakong ito. Kaugnay ng pagpapanagot sa mga sangkot sa mga flood control scandal. Wala pang nakukulong pero may mga panibagong kinasuhan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil daw sa isang ghost flood control project sa Kulaman Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kabilang dyan si Sara Discaya at Maria Roma Angeline Rimando, mga opisyal ng St. Timothy Construction Corporation. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Ayon sa Pangulo, lubas sa investigasyon ng Ombudsman na palsipikado ang mga isinumiti nilang patunay na tapos na ang proyekto kahit walang construction na ginawa, kabilang ang final billing, certificate of completion at mga inspection reports. Malversation ay isa sa mga kasong isinampa, isang krimeng walang piyansa. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant
para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kagad. Ayon sa Ombudsman, isasampang reklamong kriminal sa Digos City Regional Trial Court. Bukod kay Diskaya at Rimando, dawit din ang mga opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office, kabilang kanilang District Engineer at Assistant District Engineer. Damay din at suspendido na ang mga Section Chief, Project Engineer at Inspector ng DPWH. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang mga kinasuhan. For the same behavior, the DPWH Davao Occidental officials involved are likewise preventively suspended for a period of 6 months. Ito ay kalawang malaking kasong isinampa kaugnay ng flood control scandal, pero marami pang nasa proseso ng investigasyon at pangangalap ng ebidensya ayon sa Ombudsman. Muling pangako ng Pangulo. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Yung unang kaso, ito ikaugnay doon sa Mindoro, no? Kung saan ang pangunahing sinakdal doon ay si dating kongresista Saldico. Nagkakahalaga naman po iyon ng mahigit sa 280 million pesos na proyekto sa flood control doon nga po sa binanggit na lugar. At kaugnay po nung may nakulong na ba, meron na po. No? I-correct lang natin yung binanggit ni Ivan Merina. Nakakulong na po yung mahigit sa 8 o mahigit 10 kasabwat ni Saldico na nilabasan po ng warrant of arrest. Yung iba sumuko, yung iba inaresto. Kaya basically meron na pong nakulong. Ang hinahanap na lamang talaga ngayon ng ating mga kababayang Pilipino ay may makulong na malaking isda. Ito po yung mga kongresista o mga senador na sangkot po dito sa mga kontrobersiya sa flood control projects. At kaugnay po ng ombudsman na pangunahing nagsasagawa ng pagkakaso, possibly prosecution sa hinaharap sa mga sangkot ng sa anomalya na ito, ang ating ombudsman Boying Remulla ay nagpahayag po kahapon sa maaaring itagal na lamang ng Independent Commission for Infrastructures. Sa paniniwala po ni Ombudsman Boying Remulla, mga 1 hanggang 2 buwan na lamang ang itatagal ng ng ICI. Kasi alam niyo kaya po na konsepto ang ICI dahil po sa kawalan ng aksyon o kakuparan ng dating Ombudsman Samuel Martires. Ngayon naman, napakasigasig po ng Ombudsman sa pamumuno ni Boying Remulla, kaya parang kinalaunan ang magiging task ng ICI ay magiging duplicatory na. Kaya sa tingin niya, since napaka-aktibo nila, sooner or later matatapos na po ang existence ng ICI. Pero sa parte naman po ng mga bumubuo ng ICI, particular dito po sa isang katatalaga lamang noong Setyembre na special advisor at investigator na si General Azurin, pinabulaanan niya po yung mga akusasyon na siya daw po ang susunod na magbibitiw sa ICI. Nagbitiw po kasi rito, una ito pong si Benji Magalong, pangalawa si Babe Singson. At ayon po kay General Azurin, resigning or leaving the ICI is not an option sa ngayon sa kanya. No? Maliwanag na hindi niya po tinitingnan ang pagbibitiw. At ako'y naniniwala dito kay General Azurin na gagawin po nito ang lahat ng kanyang maitutulong para po ang mga sangkot na public officials at lahat ng mga individual sa mga kontrobersiya na ito o korupsyon ay mapanagot po sa ilalim po ng ating batas. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa 24 oras. Ipinasasara ng lokal na pamahalaan ng Pasig ang i-forward siyam na natin to. kumpanya ng Pamilya Diskaya kabilang ang structure o ICI ayon sa Ombudsman. Pero ang sabi ng Executive Director ng ICI, mananatili ang komisyon hanggang makumpleto ang mandato nito o hanggang hindi binubuwag ng Pangulo. Nakatutok si Maki Pulido.
Nakakahigit 2 buwan pa lang mula nang maitatag ang Independent Commission for Infrastructure pero posibleng di na yan magtagal, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa loob kasi ng 1 hanggang 2 buwan, posibleng i-turn over na ng komisyon ang nasimulang investigasyon sa Office of the Ombudsman. Kasi hindi naman pwedeng forever ang ICI at itong susunod na taon ay marami tayong kukunin mga batang abogado na siyang magmamana ng mga problema na kinakailangan ayusin natin sa ating bayan. Pero sabi ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, mananatili at magpapatuloy ang komisyon hanggang makumpleto nito ang kanyang mandato o i-dissolve ng presidente. Ipinunto ni Hosaka ang sunset clause sa Section 10 ng Executive Order na bumuo sa ICI. Natitigil lang ito kung tapos na ang misyon o buwagin ng Pangulo. Sabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hindi pa tapos ang misyon ng ICI. At ang tamang direksyon para sa kanya ay palakasin ang kapangyarihang mag-imbestiga ng komisyon sa pamamagitan ng pagsasabatas ng panukala niyang Independent Commission Against Infrastructure Corruption na may counterpart na ring panukala sa Senado. Mas makapangyarihan yan at tiyak na popondohan kung isabatas, di tulad ng limitadong kapangyarihan ng ICI. Ang pondo nga para rito, 41 million pesos at kalalabas lang. Kaya hindi pa sumasahod ang staff at commissioners, ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin. Kaya ilang buwan ng kanya-kanyang bunot sa sariling bulsa mga opisyal para gumulong ang kanilang investigasyon. At kahit pa nakapag-refer naman sila ng mga kaso sa ombudsman, na-hamper din yung performance kasi nga unang muna is we can only contribute so much out of our resources and then we can only hire people based doon sa mga expectations na hindi namin alam kung ano ba kalaki yung budget na ibibigay sa amin. sa kabila niyan, itinanggi ni Azurin na magre-resign din siya kasunod ng naunang pagbibitiw sa komisyon ni dating DPWH Secretary Roelio Singson. Itinanggi niya rin ang usap-usapang hindi sila nag-uusap ni ICI Chair at dating Supreme Court Justice Andres Reyes. I can only speculate na siguro there are some quarters they want to sow divisiveness, so intrigue among the members ng ICI. Palalabasin na kami nag-away-away na para lang sa ganun to justify na i-abolish siguro ang ICI. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok. Yan lang naman ang kasiguruhan yan no? Yung mga naghahangad na matanggal ang ICI, perhaps kinakabahan sila dahil sa ginagawa ng ICI o yung pagpapatuloy ng ICI na meron pong mas malakas na mandato. Ito naman yung isinusulong ng kongresista na si Leila De Lima sa pamamagitan po ng pag-i-institutionalize sa Independent Commission for Infrastructure. Meaning kapag ka naisabatas yan, magkakaroon talaga ng pangil ito pong ICI na sa ngayon kulang na kulang. At sa huling bahagi ng ating live streaming, meron pong request. Ito pong si former Senator Bong Revilla. Kayo po ba ay ipapanalangin siya? Kasi sabi niya po sa publiko, please pray for me. Yan po ang kahilingan sa publiko ni Bong Revilla. Humiling ng panalangin si dating Senador Bong Revilla para sa kanyang sarili at kanyang pamilya. Siya po ang dating senador sa mga personalidad na nadadawit ngayon sa flood control scandal. Kasama siya sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan. At kaugnay po ng maaaring makulong na mga senador, 2 po ang binanggit pero hindi pinangalanan ni Ombudsman Boyeng Remulla na mga senador na maaaring makulong bago magpasko. Sino-sino po kaya ang mga ito? Ulitin ko lamang po, ang mga senador na ngayon ay nasa hot seat ay si Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Mark Villar. Ang mga dating senador ay sina Bong Revilla, Grace Poe, at saka, nakalimutan ko bigla yung isa, Bong Revilla, Grace Poe, at saka si Mayor Nancy Binay. Tingnan natin kung sino-sino sa kanila ang makukulong bago magpasko. Pero 2 senador yan Ang tanong, sino kaya? Hanggang dito na lamang muna mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan,
Kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.